Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mahigit 7,000 isla. Ito ang biyayang ipinagkaloob sa Pilipinas. Mga islang nagtataglay ng di matatawarang ganda at saganang likas yaman. Kaya naman marami ang nabibighani at humahanga. Pero marami rin na nagkaka-interes sa mga yamang ito. May katotohanan nga ba ang ilang likas yaman, kinakalakal at pinagkakakitaan? Mula sa mga islang nakabibighani, pero mistulang produktong inilalako. Makabundukan at kagubatang sagana sa yaman, pero minimina at kinakalbo. Hanggang sa pambihirang yaman na nasa ilalim ng karagatan. Ngayoy kinakalakal at pinagkakakitaan. Samahan niyo kami sa isang natatangay at makabuluhang paglalakbay. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, tuklasin at siyasatin ang kalagayan at katotohanan sa likod ng ilang ipinagmamalaking likas yaman. Itong Pilipinas for Sale. Reporter's Notebook 7th Anniversary Special. Ang Palawan. Mga islang hindi matatawaran ng kagandahan at likas yaman. Tahanan para sa maraming uri ng hayop at ibon na tanging sa Palawan lang masisilayan. Binubuo ng mga isla ang Pilipinas, 7,100 islands nga raw. At halos 2,000 sa mga islang ito matatagpuan dito sa Palawan. Pinakaiingatan ng 45 isla na masisilayan sa El Nido na nasa loob ng Bakit Bay. Taong 1998, idiniklara ang El Nido bilang protected area. Ibig sabihin, bawal galawin, bawal ibenta, bawal ding bilhin. Pero tila taliwas ito sa aming natuklasan. Sa internet, nagkalat ang mga anunsyong lantarang naglalako sa ilang isla sa El Nido. Isa sa mga sinasabing for sale sa El Nido ang Gintungawan o mas kilala sa tawag na Turtle Island. Ayon sa advertisement, magandang tayuan ng resort ang isla. Isa itong Turtle Island sa mga nakita namin sa internet na ibinebentang isla. Ang halaga ng pagbebenta sa kanya ay 12.2 million pesos. Kilala ang 8 ektaryang isla bilang turtle breeding ground. Dito kasi nangingitlog ang mga pawikan na naninirahan sa Bakit Bay. Itinuturing din itong core zone o no activity zone. Ibig sabihin, walang kahit anong aktibidad o paggalaw ang maaaring gawin sa isla. Sa Barangay Bebeladan, nakilala kong nagpapakilalang may-ari daw ng isla, si Igmedio Dalabahan, kasalukuyang kapitan ng barangay. Ngunit itinanggi niyang ibinibenta niya ang Turtle Island. Pero alam niyo po na yung Turtle Island ay ina-advertise sa internet. Hindi ko alam. Pero kilala niyo po si Eddie. Yun yung nagro-broker. Broker, oo. Sabi ko, kung kaya niyong ibenta na may problema, nasa sa inyo. Nang tayo. Ito ang certification. Walang titulong hawak si Mang Igmedio na magpapatunay na sa kanila ang Turtle Island. Ang tanging meron siya, tax declaration.
katibayan ng pagbabayad ng buwis para sa real property na pag-aari o inaangking pagmamay-ari ng isang tao. Gayunman, hindi ito katibayan ng pag-aari, kundi ang titulo. Ito naman po. Ayan. Sa maling paliwanag ng tao na yung tax declaration ay titulo or proof of ownership. No. It only proves that you are paying taxes on the land. Ngayon, ang pagkakamali ng local government, nag-i-issue sila ng tax declaration. Sa tax declaration na hawak niya, Pilipinas ang may-ari sa isla. Nakalagay dito ang kanyang pangalan bilang administrator o tagapangalaga. Hindi namin inaalis ang Republic of the Philippines as the owner of the land. But the occupant itself or the claimant is a private person. Ang aming i-issuean lang na direct sa public, sa private person ng tax declaration is the improvements na inintroduce niya sa area. Sa mga dokumentong aming nakalap, lumalabas na 2010 lang binigyan ng tax declaration si Igmedio. Hindi nila alam na merong batas, Section 84 ng Forestry Code, PD 705, na nagsasaad na hindi pwede ang municipal assessor o sino mang assessor, provincial assessor, city assessor, mag-issue ng tax declaration na walang certification galing sa Department of Environment na ito'y pwedeng mabenta. Aminadong nagbigay ng certification ng DENR pero hindi raw nakasaad na maaaring ibenta ang isla. Sinabi na nga dito unclassified public forest eh. Kaya alam naman nila yung batas. Pag timber lang ang classified public forest, hindi pwedeng i-tax declare. Ito, Bukod sa Turtle Island, isa pang islang natuklasan naming ibinebenta rin ngayon sa internet, ang Guntao Island. Nahahati sa north at south ang Guntao. May lawak itong 150 hectares. Ang Guntao Island o mas kilala sa tawag na Twin Islands ang pinakamalaking isla dito sa El Nido. Ibinibenta ito sa halagang 82 million pesos. Base sa mga tax declaration na nakalap ng Reporter's Notebook, nakalagay din ang pangalan ni Mang Igmedio bilang deklaradong may-ari at hindi lang administrator sa ilang bahagi ng Guntao. Noong 2009, ang iba pang bahagi ng isla na dati ding nakapangalan sa kanya na isalin na rin sa ibang pangalan matapos daw itong maibenta gamit ang tax declaration. Pero sa tingin niyo po ba legal yung ownership ninyo ng Guntao at ng Turtle Island? Yun ang pagkakaalam ko kasi binigay na sa akin. Trabaho ng DNR, trabaho sa provincial assessor o kaya dito sa municipal assessor. Binigyan nila kami ng papel. So, ibig sabihin, yun ang pagkakaalam ko na pag binayaran mo ng isang lugar, sa'yo na. Pero ang mas lalo pang nakapagtataka, sa tax mapping na aming nakuha mula sa munisipyo ng El Nido, lumalabas na 31 individual ang binigyan ng tax declaration sa iba't ibang bahagi ng Guntao Island. 14 sa North Guntao, 17 naman sa South Guntao. Legally, may karapatan bang bilhin at ibenta itong mga islang ito? Kasi meron kaming Proclamation 219 na 1967, pinagbabawal ang pagbebenta ng mga isla. Ngunit, ika-qualify ko lang kung halimbawa naman yung bentahan ay nangyari prior to 1967 at yung lupang yon ay nadeklara as alienable and disposable prior to 1967, posibleng mangyari yon. Ngunit, alam natin na ang Palawan, majority of Palawan is forest land and timberland. Kaya ang malaking katanungan dyan, kung bakit ba umiiral yung ganitong bentahan. Kung fully survey ng buong Pilipinas at yung kadastro ng buong Pilipinas ay tapos, ay hindi na mangyayari yung mga ganyan. At hopefully, kayanin namin, subalit kami determinadong tapusin para maalis na yung mga ganyang problema. Batay sa Commonwealth Act 141 o Public Lands Act noong 1930, tanging agricultural land lang ang pwedeng gawing alienable and disposable. Ibig sabihin, maaari itong gawing commercial o kaya ay mapatituluhan. Gayunman, maaari nga raw ibenta ang alienable and disposable land, pero dapat titulado na ito. Ayaw nating mangyari na ibenta lang ng ibenta dahil may kapirasong papel. Issue sila ng issue ng tax declaration para makasingil sila ng buhis. At the same time, itong DNR naman, hindi sinasabi sa local governments na hindi nyo pwedeng gawin yan. Sanga-sanga raw ang dahilan ng talamak na bentahan ng isla sa Palawan. Hindi
namomonitor, hindi nasusubaybayan ng gobyerno, hindi ito napapangasiwaan ang proseso, and with all due respect, bahagi din ang ilang opisyalis sa gobyerno sa problemang ito. Yung local officials primarily must be aware. Free enterprise yan. Kung sino man yung may-ari ng tax declaration yan, hindi na nagpapaalam sa PCSD yan kung binibenta niya. Ngayon, kung meron namang buyer na acceptable sa kanya ang pagbili ng tax declaration, hindi naman nagpapaalam sa amin na bibili sila eh. May nabalitaan namin, nandyan na. Ngayon, lalapit sila at gusto nilang i-develop, ay sa kanila malalaman na, teka, ang dami palang requirements dito. Pero ang bentahan ng isla hindi lang sa Palawan nagaganap. Bukod sa nakabibighaning tanawin, kilala rin ang Bohol sa mayamang kalikasan. Pero maging ang ilang isla rito, hindi rin nakaligtas sa bentahan. Mahigit 2 oras mula sa Tagbilaran City, tinungo namin ang bayan ng Talibon. Dito raw matatagpuan ang ilan sa ibinebentang isla. Sinamahan ako ni Julio Lim, nagpakilalang ahente sa ibinebentang isla ng Tambo. May sukat na 100 hektarya, nagsisilbing bird sanctuary ang Tambo Island. Ito yung Tambo Island, bahagi ito ng Talibon Group of Islands dito sa Bohol. Deklarado ito bilang Protected Seascape at Landscape. Pero sa halagang 280 million pesos, maaari nyong mabili ang islang ito. Pagmamayari umano ng isang Dionisio Verdevera ang Tambo Island. Paano ho na pa sa kanya itong property? Ito, nabili niya yung may matanda nga tao nga walang anak, sabi niya, ibinta ko na lang yun, walang iridero ko. So, nabili sa kanya. Sa halaga magkano po? Hindi ko alam kung magkano ang pagbili niya. Pero ito, tax declaration ito, ang binabayad siya, nagbabayad ng buwis. Dati-rati po ito'y puting buhangin at mga taniman ng bakawan. Pero ngayon, halos kalahati na ng island na ito ay kinonvert ng may-ari bilang fish pond. If somebody buys this property, he can transfer this into title because this is the classification. Fish pond is an agricultural, so that is alienable and disposable. Bukod sa Tambo Island ay 2 pang isla ang binibenta dito sa Bohol. Kabilang na po dyan itong Banbanon Island na nagkakalaga po ng 90 million pesos at ganun din po yung islang yun na medyo malayo na yung Bansan Island sa kaparehong presyo din. Gayunman, gaya ng mga isla sa Palawan na kabilang sa protected area at marine reserve, ipinagbabawal din ng batas ang ganitong uri ng bentahan. Ayon kay Senador Cheese Escudero, head ng Senate Committee on Environment, maaaring masolusyonan ang ganitong bentahan kung maisa sa batas ang panukalang Land Administration Authority Bill. Dapat iisa na lamang uri ng titulong iniiso, iisang tanggapan lamang ang repository niyan para naman tumaas-taas na ngayon ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa titulo. Hindi lamang isla ang natuklasan naming ibinebenta, maging ang ilang yaman sa ilalim ng karagatan hindi nakaligtas sa bentahan. Ilang katibayan pa ang nagpatunay na maaaring natuntun na nga namin ang karagatang pinagkukuhanan ng black corals. Ilang piraso ng maliliit at bata pa umanong black corals ang aming natagpuan.